Ilan sa problema rin pong na-encounter natin dito sa early voting na kasalukuyan po na natapos na po ang ating early voting, yung mga konting kaguluhan. Meron po mga nagagalit na senior citizen, bakit daw po tinatanong pa sila kung saan nila gusto pumoto, pinapipili? Doon ba sa taas o doon sa baba? Ganito po yan. Hanggat maaari po kasi gaya ng pinapaliwanag namin, ang lahat ng identified na presinto na may senior citizen at PWD ay inilalagay namin sa ground floor. Unfortunately, hindi po lahat ng paaralan ay malaki. Meron po talagang kakaunti lang ang ground floor rooms na ilalagay po yung iba sa second or third floor. Ano ang ginagawa ng COMELEC? Meron pong priority polling place or accessible polling place sa ground floor. Ang gagawin po dyan, tatanungin po natin, gusto niyo po bang umakyat? Kasi meron po talagang gustong umakyat sa kanilang presinto. Or dito na lang po kayo sa priority polling place. Ang pagkakaiba lang po kasi, ang priority polling place po ay hindi presinto. Walang ACM. Pero doon po natin sila pabubutuhin ng sa gayon yung watchers, yung teachers, pag na-identify na po na nandun nga sa listahan, meron po silang listahan ng lahat ng botante. At nakita talagang vulnerable sector. Tatanungin po sila, meron pong form na ibibigay, pumapayag ka ba na kukunin namin ang balota mo sa presinto? Bantay ng teacher, bantay ng watcher, dadalhin sa'yo dito ka na bumoto. At mamaya po yung balota mo, pagkatapos mo bumoto, ay dadalhin muli sa presinto ko nang sa gayong bago matapos ang alas 7, isasama po ipipili sa makina. Yan po ang proseso natin. So yung iba, dapat pinapipili pa ako para po yun sa convenience nila. Dahil ang tangi lang naman po makapagdedesisyon ang botante. Ikalawa po na nagiging problema, bakit daw pagdating pa sa polling place, wala yung balota ko? Inuulit po natin, ang priority polling place po ay hindi presinto. Hindi po automatiko na nandun ang balota nyo. Kailangan ma-identify, kailangan pumayag kayo, kukunin namin ang balota, then inonote din po sa minutes doon sa original na presinto nyo. Tsaka po namin kayo pabubutuhin. Ikatlong problema po sa ating mga senior citizens, yung kanilang mga assistors, yung mga kasama. Meron pong konting mga teachers na hindi pumapayag, ngunit sinasabi nga po namin, sabihin po doon sa DepEd Supervising Officer, maaari po siguro natatakot lang yung teacher na baka ako'y sitahin. Bakit hindi naman senior citizen pinapaboto? Ito po'y kailangan lamang may paliwanag. Maganda kung parehong presinto, medyo hindi po masyadong nagkakaroon ng issue. Ang problema kung nandun sa kabilang presinto, ang sinasabi rin po namin ay ganito, lumapit sa DepEd Supervising Officer. Nang sa gayon makausap ang dalawang electoral boards, nandun ang tinutulungan sa kabila. Pero wala ang pangalan niya doon dahil hindi po lahat ng magkakasama sa isang bahay, iisa ang presinto. Lalong-lalo na sa malalaking barangay na na-apportion po tayo sa multiple established at cluster precincts. So mangyari po, kakausapin lamang, inonote sa magkabilang minutes nang mapahintulutan na rin bumoto yung assistor kahit man sa kabilang presinto. Isa pa po sa nagiging problema, ngayon, ang tanong daw po, natapos na yung early voting hours, nagkakagulo yung ibang senior citizen natin. Akala po nila hindi na sila makakaboto. Option lamang po yung 5 a.m. to 7 a.m. Pag kayo po ay dumating sa pagitan ngayon ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, priority pa rin po kayo. Hindi pa rin po kayo papipilahin. Kaya po kami humihingi ng pangunawa sa ating mga regular na botante. Kailangan po namin talaga silang unahin kasama na nung kanilang assistor.